na daw, maglaslas na daw ako. O eto, si Digong, tinayuan daw ng estatwa o ribulto ng mga Dutch national na pinakalat ngayon ng mga DDS. O eto mga kababayan, ako po mga kababayan, eto na. Minsan mga kababayan ako, bago ko ipakita itong picture na to, nais ko lang pong manawagan sa mga kapwa ko Pilipino, madidiis ka man, loyalista ka, camping, o kung anong miyembro ka man ni Kibuloy, miyembro ka man ni kung anong miyembro ka, sana kung ano po ang marinig ninyo sa radyo, kung ano yung narinig ninyo sa mga post sa Facebook, huwag po kayong maniwala. Kasi mismong yung mga kaibigan ko noon, may mga Pinos na si Digong daw nakauwi na. Ngayon, nung nag-comment ang kapwa DDS, sis, huwag ka magpakalap ng fake news, sis. Bakit? Kaya tayo nasabihan ng fake news, sis. Alam mo, ang comment nung nag-post, nakita ko lang din yan, shinare ko lang eh. Tapos sabi nung kaibigan, bakit nilagyan mo ng caption? Wala naman sa caption yung nilagay mo. Sabi niya, para marami akong views. Di ba? Kung hindi ba naman tanga, Killer Smile, vlog. Kaibigan kita. Di ba? Dati kay Kulaong, naglabanan tayo. Killer Smile. Friend tayo sa Facebook. Pinakalat mo, nakalaya na si Digong. Ngayon nag-comment doon sa comment niya. Sis, hindi pa po nakauwi, sis. Sabi niya, ay, napanood ko lang, sis. Shinare ko lang para dumami views ko. Di ba? Para lang pala sa views. Ito mga kababayan, ito pa, bukod sa pinakalat nilang nakauwi na daw si Digong kasi nanalo na mayor ng Davao at manumpa daw mismo sa Davao. Killer Smile, kilala ko siya. Pinakalat ni Killer Smile yan, Ma'am Chay. So ito, nagpatayo daw ang Dutch National ng ribulto ni Digong gawa sa putik. Gawa sa lupa. Alam nyo, magpaniwala kayo dyan mga kababayan. Naku. Ito yung unang picture na nakita ko. Yung mga Dutch National, naghulma ng mukha ni Digong. Yung ibang picture na kumakalat nito, marami ng tao sa likod niyan. Wala na yung mga bahay, mga tao na yung mga nakatayo dyan, pumalakpak, tapos may mga hawak pang cellphone. Ngayon, ito ang pinapakalat ngayon ng mga DDS. Hindi galing sa akin to nakita ko lang, 20,000 likes, 2K comment, and 1.7K share. Dapat dito mga kababayan sa nag-share na ito, dapat makulong na din ito eh. Nagpakalat Opo. Post ni Killer Smile yun kanina. Sabi ni Ma'am Ili de Los Santos Mix Vlog. Si Killer Smile. Sikat ka Killer Smile. Hanapin ka ngayon ng mga loyalista at kakamping. Gawa sa burak na estatwa. Hindi amoy tae ito. Eto si Cherry Magsumbol. Kahit i-search nyo ngayon, hindi galing sa akin yan. Cherry Magsumbol. Tignan natin kung ano ang post. Anong masasabi mo? Avid fan o bangag? Avid fan o bangag? Buhay pa nga si Tatay Duterte. Todo effort na mga tao dahil matino ang pag-iisip ng mga taong umiidolo kay Tatay Digong. Hindi kagaya nyo na kampo ni bangag. Malaki na ngang bangag ng ilong ninyo. Mas malawak naman ang kabangaga ng utak nyo. Ang kapal ng mukha magsabing malaki ang bangag ng ilong namin. Ang laki nga ng ilong ni Digong dito. Yan ang mahirap sa inyo mga DDS Ito tignan nyo. Hanapin ko, Killer Smile. Friend ko yun si Killer Smile. Sa Facebook ko, napanood yon si Killer Smile. Ito ba yun? Ito nga ata. Ito Ayan, ginawa niyang story welcome home daw, Naiya Terminal 3. Naiyat. Ayan Putang ina talaga Ang galing gumawa ng fake news talaga ng mga DDS. Lumang video ni Digong ito nung galing siya nito sa Russia, nung ginera ang Marawi. Alam ko galing Russia siya dito Yung umuwi sila ora-orada, yung ginira ang Marawi, alam ko ito yun Di ba?
may saltik, buwang may sayad. Diba? Tignan ninyo, NAIA Terminal 3. Domestic yan, saan yun galing? Ewan ko ba? NAIA daw, Terminal 3, tapos domestic flight. Pwede naman, NAIA Terminal 3, doon sa arrival area. Alam nyo, sa totoo lang mga DDS, tigil-tigilan nyo yan. Hindi maganda yung mga pagpapakalat ninyo ng fake news. Oo. Ayan na. 20 hours ago. Sa Facebook. Sana nga nilagyan ng tanimbala ito eh. Tapos tinanong siya nung kaibigan niya, sis, hindi totoo yan sis na nakauwi na. Sabi niya, sis, napanood ko lang din yan, shinare ko lang. Aba, ang lalakas ng tama ninyo. Tigil-tigilan nyo yan, 20 pesos na lang ang bigas, gutom pa rin kayo, nalipasan pa rin kay gutom. Alam nyo, minsan ang daming DDS na syunga. Huwag kayo magalit sa akin kung sabihan ko kay syunga, totoo. Ito pa ito pa Hanggang ngayong katapusan is here. Mag-live akong gigilitan ko liig ko kung makauwi si Digong. Hanggang ngayong ito na mga kababayan. Tapos nagpakita sila ng lamesa na manumpa daw si Digong, diyan gaganapin sa lamesa. Mga syunga talaga. Ay Diyos ko, tigil-tigilan nyo yan, mga kababayan. Ang daming nag-comment dito na magilit ako pag nakauwi si Digong. Pauwiin nyo na kasi para hindi na kayo masaktan. Pauwiin nyo na para mamatay na ako at magilit na ako ng liig. Sasaktan kayo araw-araw kayo makakita sa akin. Araw-araw nyo akong maririnig. Nasasaktan kayo. Tagal nyo naman pauwiin. Kaya nga minsan hindi kayo pinapaniwalaan. Siya nilit ang sabi, as soon as possible makauwi na daw. Wala man na uwi. Diba? Hindi pa nga nahuli si Bato at si Bongo. Pauwiin nyo na si Digong. Paano na lang alagaan ni Bongo doon, ni Bato doon si Digong? Sabi pa naman ni Bato, rest assure na alagaan ko talaga ang dating presidente doon. Pero nagbago isip ko, mahirap pala doon. Yung anak nga, hindi pinapapasok. Tapos ako susuko. Pabago-bago statement, hindi mo maintindihan. Ewan ko, ba't binuto pa ng tao? Pero tama lang. Actually, mga DDS, maraming salamat po na pinapanalo ninyo si Bongo at si Bato. At least, hindi nila mapagtaguan yung kanilang posisyon. Patunay lang po na sila po'y nanalo, nandyan sila sa Senado at hindi sila tatakbo. So, malaking tulong po ang pagkapanalo ni Bongo at ni Bato para mabilis silang hulihin ng Interpol at ng ICC. Mabilis silang hulihin. Mga kababayan. Ulitin ko po, hindi po ICC ang manghuli ha, Interpol po. Interpol ang manghuli, hindi po ICC. ICC lang ang magbaba ng warrant. Kaya mga kababayan, wag po kayong magpaniwala sa kumakalat ngayon na ginawan daw ng rebulto itong si Digong na ang sabi sa caption, ang laki na nga ng butas ng ilong nyo, mas malawak pa ang butas ng utak nyo. Pero hindi niya iniisip na mas malaki pa ang ilong ni Digong sa rebulto. Mga DDS hindi galing sa akin yan si Cherry Magsambol. Magsumbol pala, akala ko tubol. Magsumbol. Hanapin ko kung totoo ba itong Cherry Magsumbol. In-screenshot ko lang, baka biglang burahin Kasi alam nyo naman, Magsumbol. Alam nyo, pag mga ganito, iwas kayong mag-post sa mga ganyan kasi sa totoo lang, naku, mahirap na pag nakasuhan. Cherry Magsumbol Saan yung post ni Cherry Magsumbol? Ito, pati pa naman mukha niya, edited din. Asan yung post ni Cherry Magsumbol? Naku, mga kababayan. Kaloka ka talaga, Kent. Nakakawala ka ng stress. Naku, Ma'am Shin Lauron, mawawala talaga yung stress mo sa akin, pero mai-stress ka kapag manood ka sa DDS. Biruin mo, si Digong. Sa kinsang mga bangaga.
may mga bangag ng mga pugong-pugong. Kauli na, Jibam. Makauli na, Jibam. Makauli na siya. Mayong gabi sa inyong pugong. Makauwi na siya. Makauwi talaga siya. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, tigil-tigilan nyo yan. 20 pesos na lang ang kilo ng bigas, gutom pa rin kayo. Kent, may nabasa ako, sabi nila nahuli na raw si Harimau. Totoo ba? Pagkakaalam ko, ma'am, hindi pa naman po siguro totoong nahuli si Harry Roque kasi kakabalita lang kanina na makipag-coordinate pa ang ahensya ng gobyerno sa Pilipinas sa Interpol at sa mga kawani doon sa lugar kung saan siya. Hindi po naman po siguro agad-agad ganun. Oo. Kung ganun pala kabilis, ma'am, na hulihin si Harry Roque, kakababa lang ng warrant nung nakarang araw, di sana, kung yung butas ng kalsada natin, ganun din sana kabilis ang pag-ayos ng mga biyak-biyak na kanal. Oo, wag po kayong basta-basta maniwala na nahuli na si Harry Roque, mga kababayan. Kasi kung ganun kabilis, hulihin si Harry Roque, dapat ganun din sana kabilis ang pag-renovate at pagpapaayos ng mga lubak-lubak na kalsada sa ating bansa. Ganun po ang babasihan ninyo. Kung nilabas ang warrant kahapon at nahuli na ngayon, sa madaling salita, sana ganun din kabilis ang ating ekonomiya na mag-improve. Parang Singapore, hinuli ka ngayon, sing bilis ng pag-renovate sa butas na kalsada nila. Ganon ang ekonomiya. Ngayon, kung ang butas ng kalsada natin ay hindi agad na resolba, wag po kayo maniwala na nahuli agad si Harry Roque. Hindi ganon kabilis. DDS syunga. Di ba? Mamintasan kaayo kung gwapo si Digong niyo kamukha naman ni Dracula. Di ba? Hanggat di binalita si Roqueng nahuli, wag maniwala. Kasi pag sinabi ang hinuli si Harry Roque, tapos ang paglabas pala si Barney, I love you Barney. Hindi si Roque yon, si Barney. Pag hinuli, lubog ang mata, bigay ang pisngi, ang buhok walang ligo-lego, si Roque yan. Tapos nakapolo, na may botones de Cuello. Pero pag hinuli, kulay purple ang balat, hindi si Roque yan, si Barney yan. Yan naman pala tandaan, dalawa lang. Pag hinuli, nakakwilyo, may botones, bigay ang pisngi, black, nangitim ang eyebag, si Roque yan. Pero pag hinuli, purple ang balat, si Barney yun. Ganon yun, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, tignan mo, binura agad ni Cherry Magsumbol. Alam mo, Cherry Magsumbol, minsan, yung mga post mo, wag mong burahin. Binura mo Wala na yung post mo, Cherry Magsumbol. Naku, tigil-tigilan nyo yung ka-fake newsan ninyo. Ang dami. Alam ko, Hong Kong ito. OFW ng Hong Kong ito. Ito pa. Sino itong si Lynn Natapma? Lynn Natapma ang pangalan. Gigilitan ko daw ang leeg ko pag nakauwi si Digo. Pauwiin nyo na. Make sure na hindi kulay purple. Pag kulay purple si Barney yan. Pag puti na kwelyo, botones, mataba, lubog ang mata, bigay ang pisngi, si Roque yan. At sasabihin na, I am a spokesperson, Roque. So, klarong-klaro mga kababayan ha. Si Digong, ginawaan ng rebolto ng mga DDS doon sa Interpol, sa Dahig. Ewan ko ba? Tapos, ang rebolto, made in putik. Wala, pag inulan, lusaw. Answer Kent, meaning ng syunga. Ang meaning ng syunga, yun yung gutom. Anong ibig sabihin ng syunga? Kulang sa kain, tanga, uto-uto, libre naman sana ang bigas kay 20 na lang, gutom pa rin. Yun ang ibig sabihin ng syunga. Wag yun, tanungin ang ibig ng syunga. DDS ang ibig sabihin ng syunga. Mid in putik. Akala ko nga mid in patik Kasi pag mid in patik, mamahalin yun. Parang relo ni Congressman yun. Mid in patik. Kay rebolto ni Digong, mid in putik. Wala. So dito tayo mga kababayan. Ito na. Patunay. Bakit nga ba malaking problema ang pogo sa Pilipinas? Una, sila po ang isa sa kadahilanan na nagpapaship ng droga sa ating bansa. Ito po.
mga kababayan. They've been working on this operation for quite some time, more or less around 2 months. So it's a part of a larger intelligence project by our intelligence service under the